Hello po mga kababayan, magandang umaga po sa inyo at happy Sunday po everyone. So ngayon po is ilang araw ko na po to na hindi nagpo-post na pictures at video ni Sir Paul kasi promise ko po yun na hindi na po ako magpo-post kasi sabi ni Sir Paul bawal na po i-post ang mga pictures at videos nila para sa copyright issue. So bilang respeto po kay Sir Paul, gagawin po natin yon. So pero hindi naman po sinabi ni Sir Paul na bawal mag-react, kaya po meron nagsasabi na tuloy lang po basta wag lang tayong gumawa ng mga salitang hindi maganda. So yung mga lahat na po ng mga pinopost ko is hindi naman po ako nagsasabi ng nakakasama doon sa buong team. Bagkus iniidolo ko pa nga po to sila mula nung una pa hanggang ngayon. Hindi ko po talaga to sila iniiwan kasi stress reliever po to sa amin. So nung una pa nung COVID pa talaga, ito talaga yung pinapanood namin lagi. So ngayon po is inaabangan talaga namin yung pagpunta ni Sir Paul doon kay Russell, 'di ba? Continuous lang po to sa mga dati nilang videos, pero yung nauna kasi is yung mga area lang po yung na dinadaanan ni Sir Paul. Ngayon po is nasa lugar na po talaga sila kay Russell. Ito po kasi yung inaabangan ko na babalik sila doon kasi sobrang layo. Tapos maganda kasi doon ang lugar, lalo na pag umaga kasi yung fog talaga dito. Mas hindi mo talaga makikita yung pag umaga, puti lang talaga yung makikita mo pag umaga doon. Tapos sobrang lamig. Tapos ngayon is nandoon na po talaga sila. So yung unang pinapakita is yung yung kapatid ni Russell na babae. Dati maliit pa yun nung unang makita sila. At ngayon nagdadalaga na yung bata. Maganda rin kagaya ni Russell. Tapos inuna muna ni Sir Paul si Ivan. So si Ivan kasi kada punta nila doon ni Sir Paul, hinahanap talaga nila si Ivan. Oh. Pag meron silang nakakilala na bagong mga estudyante, tinatanong na kilala niyo ba po si Ivan? Oh. Yun yung laging tinatanong ni Sir Paul. Kasi si Sir Paul dati, tuwang-tuwa talaga kay Ivan. Nung maliit pa kasi, maliit na talaga ito nakilala ni Sir Paul. Magaling kasi to si Ivan magaling mag-aral. Sinasampulan ni Sir, tinatry niya kung marunong talaga si Ivan magbasa. So, kami sa kasi marunong talaga siya magbigkas ng mga titig. Tapos doon sa multiplication, sa addition, magaling talaga tong bata to. Malalaking number na yung binigay ni Sir, yung 11 plus 11, na alam niya yon. Kasi, yung iba kasing katutubo, pag mga ganoong edad, parang hindi pa ba masyadong alam yung mga math. Pero si Ivan basic lang po talaga sa kanya kasi itong batang tumatalino yung mga grado ni Ivan is malalaki. So kaya laging tinatanong ni Sir Paul, kumusta ka na Ivan? Kasi hindi kasi lagi nila nakikita kaya lipat-lipat kasi yung school ni Ivan. Kaya nahihirapan si Sir Paul na kontakin tong batang to. At ngayon nabigla ako. Nabigla ako nang makita ko si Ivan. Poging-pogi na. Binatang-binata na tong Ivan na to. Ang laki na ng boses. Pero iba na yung dating Ivan na nakikita natin. Dati kasi hindi masingain kasi bata pa. Pero ngayon kasi nagbibinata na siya. Parang nahihiya na. Ayaw na tumingin sa camera. Pero makikita mo talaga yung kagwapuhan ni Ivan. Kaya tuwang-tuwa si Seyfo nung makita siya na sobrang ng laki. Tapos nung magsalita is buong-buo na yung boses. Sana itong batang to is dadalhin din ni Sir Paul doon sa gustong-gusto ni Sir Paul na i-travel tong batang to. Kaso, di ba bawal po yung mga kakatutubo na ibiyahe. Dami pang mga papilis kasi ilang taon pa lang to si Ivan. Kaya nahihirapan si Sir Paul. Pero plano siguro to ni Sir Paul na dalhin sa Maynila. Sana Sir Paul, isama mo na lang tong si Ivan kasi malaking potensyal talaga tong batang to na makapagtapos at makapagtapos at makatulong sa kanyang mga magulang kasi kikita mo talaga yung kabaitan at katalinuhan ng batang to. Tapos porsigido talaga siyang mag-aral kahit palipat-lipat man sila ng eskwelahan pero hindi talaga siya tumitigil, tuloy-tuloy pa rin. Kasi natatanggap naman niya yung mga padala ni Sir Paul. Kasi Sir Paul baka hindi matanggap ni Ivan kasi nga paiba-iba kasi yung mga school ni Ivan, pero natatanggap naman pala niya. Kaya pasalamat ni Sir Paul na nakikita niya ngayon si Ivan na sobrang laki. Tapos nagpatuloy talaga niya yung pag-aaral. Ayaw ni Sir Paul nahihinto kasi tuloy-tuloy naman yung allowance ni Ivan, di ba? So kumbaga
kung ako as si Ivan, gagawin ko lahat ba na ano, na maiahon yung mga magulang niya doon sa ano, kasi minsan lang yung mga katutubo na nakapagtapos ng pag-aaral, eh. So, itong mga bata 'to na natutulungan ni Sir Paul, ito talaga yung may mga pag-asa na, makapag-graduate at mabuo yung mga pangalan nila, na hindi basta-basta yung mga katutubo kailangan, meron din silang mga pangarap sa buhay, kaya kailangan na matulungan ng gobyerno or ano. Mabuti na lang andito yung ano, hero ng bayan, si Sir Paul. Kahit anong layo pinupuntahan, kahit anong hirap na daan, sobra kasing hirap ng mga dinadaanan nila. So mabuti na lang ligtas silang nakapunta doon. Magaling talaga si Sir Peter Paul magmaneho ng sasakyan. Kahit sinabi niya na ano, yung mga kasama niya tulog, pero siya tuloy pa rin. So, wala naman siya, hindi naman siya makakatulog kasi siya yung nagda-drive. Kaya tuwang-tuwa ako ba na nakarating sila doon, kasi yun talaga yung inabangan ko. Kasi, di ba, magdidibo si Russell ngayong, ano, yes, yes, ito yung aabangan natin. Kasi, ano, ngayong July na yun, ngayong July na to si, ano, si Russell na, ano, magdidibo. Kaya, pinuntahan nila ni Sir Paul, dadalhin yung mga magulang ni Russell papunta doon sa Maynila. So, first time nilang makasakay ng eroplano na naman tong mga magulang ni Russell. So, tuwang-tuwa ako kasi mapapanood na naman natin yung ano yung dibu, kung ano yung setup ngayon, kasi maganda din yung setup, yung maganda yung dibu talaga ni ano, bongga talaga yung dibu ni Mylene. Nakakatuwa panoorin. Tapos ngayon magdidibo na naman tong si Russell. So, ito yung inaabangan natin, yung mga magagandang event, itong mga special event sa Pugong Biyahero. So, itong ano is yung pagpunta nila doon talaga ni Sir Paul is makausap yung mga magulang ni Russell. Tas ito po talaga si Ivan, kasi tagal lang hindi nakita ni Sir Paul. Namimiss na niya yung batang to. O kaya nyo, laking-laki na. So, pogi pa naman. Kaso lang, mahihain na talaga sa camera. Pero madadala yan. Masasanay din yan si Ivan. So, pag madala na yan doon sa Maynila, so magiging tatlo na yung three brothers na si Sir Paul, si Jeffrey, si Gerald, tapos tong si Ivan. Siguro, sure na sure ako na ito isusunod ni Sir Paul, si Ivan. Kasi magaling na bata to mag-aral, eh. Tuwang-tuwa talaga si Sir Paul na pinagmalaki ito sa mga katutubo na pinagmalaki ni Sir Paul. Lalong-lalo na sa mga lalaki, kasi nakikitaan talaga to ni Sir Paul ng potensyal na makapagtapos sa pag-aaral. So, yan yung nakakatuwa na mga kwento ba na kahit sobrang layo itong si Sir Paul, talaga hindi po talaga nag-aatubili. Kasi basta magpapasukan na, pinupuntahan talaga ni Sir Paul yung mga scholar niya, kasi yung mga allowance nila, tapos yung mga gamit, yung pambili ng mga gamit, hindi talaga yan makakalimutan na si Paul. Kahit nandun siya sa mga misyon, iniisip talaga yung mga scholar niya. So, ganun kabait si Sir Paul. Hindi talaga matatawaran yung kabaitan nito. So, papasalamat talaga ni Sir Paul na andyan siya lagi. So, swerte itong mga katutubong to, kasi sila yung mga priority na gustong matulungan ni Sir Paul. Sana marami pa pong matulungan si Sir Paul, lalong-lalo na po sa mga katutubo na nangailangan talaga ng atensyon at kalinga sa tulong ng mga taong gustong umaalalay sa kanila, kagaya ni Sir Paul. So, proud na proud po ako sa iyo, Sir Paul. Ipagpatuloy lang yung pagmimisyon at mag-iingat kayo lagi. Tandaan nyo, andito lang kami, handang nakasuporta sa iyo. Handang umaalala, hindi kami bibitaw. Ipagpatuloy mo lang yung magandang gawain mo. Ingatan mo yung sarili mo at buong team. Nakakatuwa yung mga ginawa nyo araw-araw. Basta ingat lang po sa biyahe at huwag mag-alala. Andito lang po kami lagi. Dami kami nakaantabay po sa yung mga post at videos. At lalong-lalo na po sa yung mga kasamahan. Mag-iingat po kayo lagi. Maraming salamat at God bless po, Sir Paul.